Sino ang karapat-dapat na PNP chief? Alam po ninyo, kahit sino pwede. Ang mahalaga dyan, yung bang chief ng PNP, pinatutupad niya ang batas at hindi siya sumusunod sa utos ng nakatata sa kanya na illegal. Gaya ng ginawa nitong bagong dati. Itong ngayong nakaupong PNP chief. Sinunod niya ang utos ng mga nakakatata sa kanya. Pinatupad niya yung illegal na pag-aaresto, yung illegal na pagditini at ang pagpapatalsik sa dating Pangulong Duterte sa Hague. Yun ay obvious na illegal na illegal. Pero hindi sinunod eh. Nangipagsambuatan sa mga kalaban ng Estado, kalaban ng mga Duterte. O yan, kaya useless. Kahit na sinong PNP chief, kailangan kasi pag PNP chief ka, kung ano ang batas, ipatupad mo. Pag yung nag-uutos sa'yo, illegal, siya ang ikulong mo. Ganon dapat ang PNP chief. Pero Attorney Sal, sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, alam naman natin na naging instrumental si Nicolas Torre III doon at sumusunod lang din siya sa utos. At kung sakaling man, Attorney Sal, dahil isa siya sa prospects, ay kung siya yung next na Chief PNP, ay susunod pa rin siya sa utos. Siguro regardless of it being illegal o hindi. Kaya nga kailangan kumuha tayo ng isang matatag, may prinsipyong pulis na maging Chief PNP. Otherwise, wala. Ganun palagi ang mangyayari sa atin. Palaging illegal ang ginagawa. Yes, Attorney Sal. Pero sa tingin niyo ba, Attorney Sal, kaya bang iahon ang sirang imahe ngayon ng PNP sa ilalim ng magiging bagong pinuno nito, regardless of who it will be? Madali lang yan eh. Kung ako ang PNP chief di pa-aresto ko kagad yung nag-utos ng illegal. Ibalik kagad yung imahe ng PNP. Sana arestuhin ng mga tao down under him. Anyways, Attorney Sal, balikan po muna natin yung onting issue na nangyari po kahapon. Duterte Youth at Bagong Henerasyon Party List, suspendido ang proklamasyon. 52 na party list groups na iproklama na. Ang kaganapan sa proklamasyon, ihahatid ni Margot Gonzalez. Mula sa katatapos lang na eleksyon noong May 12, sa kabuuan 54 ang nanalong party list pero 52 lamang ang naiproklama. Kaya suspendido ang proklamasyon na Duterte Youth Party List at Bagong Henerasyon Party List dahil sa kanilang mga nakapending o nakabinbing na disqualification cases sa Comelec Division. Ang Duterte Youth Party List ang pumangalawa sa may pinakamalaking nakuhang boto at nakapag-secure ng 3 pwesto, habang ang Bagong Henerasyon Party List ay nakakuha naman ng 1 upuan. Ngunit dahil nga sa kanilang disqualification cases, pinagpaliban muna ang kanilang proklamasyon. Batay sa resolusyon ng National Board of Canvassers, seryoso raw ang mga aligasyon laban sa kanila. Considering the serious allegations raised in the above petition, which involve grave violation of election laws, the National Board of Canvassers resolves to suspend the proclamation of the 30 Youth Party List and Bagong Henerasyon Party List until the speedy and judicious resolution of the petitions filed before the clerk of the commission. So ordered, signed by all the members of the commission and bank as the National Board of Canvassers. Ayon kay Comelec Chairperson Atty. George Garcia, agad na pinadalhan ng kopya ng NBOC resolution ng 2 party list upang ipabatid na hindi sila kasama sa proklamasyon ngayong hapon. Samantala, batay sa proklamasyon kanina, ang Akbayan Party List, Duterte Youth at ang Tingog Party List ay nakakuha ng tig 3 pwesto sa Kongreso. Habang ang 4-piece ACT-CIS at Ako Bicol Party List ay may tig 2 upuan. Tig-1 pwesto naman ang mga party list mula sa top 7 bababa, kabilang ang PBP o ang Puwersa ng Pilipinong Pandagat. Kasama rin sa mga nakapasok ang Kabataan Party List at ang ACT Teachers Party List na sinasabing mga legal front ng CBP-NPA. Napagalaman naman na ang disqualification case laban sa Duterte Youth ay naihain ng Kabataan Party List. Sa isang pahayag, mariing kinontra ng Duterte Youth ang mga akusasyon at ipinahayag ang plano nilang pagpapasaklolo sa Korte Suprema. Ayon sa grupo, kung totoong seryosong aligasyon laban sa kanila, bakit daw sila nakapag-assume ng office noong taong 2019 at muling naihalal noong taong 2022 at maging ngayong 2025 elections. Gayet pa nila, hindi raw totoo ang paratang na hindi sila rehistrado. Anila, imposible umanong makasali sila sa eleksyon kung hindi sila accredited o registered sa Comelec. Pinabulaanan din ng party list ang issue ng vote buying at iginiitang pondo ng party list ay nakalaan para sa mga kabataan.
Para sa Diyos at Pilipinas ko, Harvard Gonzalez, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, 2019 pa daw yung kinakaharap nilang reklamo. Your comments on that news? Naku, alam mo yung matagal ko nang pinupuna yung Duterte Youth group na yan. Kasi ginamit lang talaga nila ang pangalan ng Duterte. Yung mga nandyan, kahit nung nasa gobyerno pa yan, marami nang tinatanggap na reklamo. Nabudol nga ako niyan napaniwala ako niyan na marami silang grupo all over the Philippines. Nagpunta yan sa akin sa Malacanang, yung head dyan, ha? Nagpunta sa akin at may dala yata siyang na student leader daw. Dami daw sila all over the Philippines. Napaniwala naman ako. Akala ko naman totoo. Napansin ko, ako'y nalinlang ng mga ito kasi pag nagrarally the same people who went to the office, ang nandun lang. Siyam sila, wala nang iba. Sabi ko, pero napakilala ko na sa grupo hanggang marami na silang nabola. Dami nilang nabola hanggang na-appoint pa. Pero ang mga reklamo, grabe. Kaya ako ever since, pinupuna ko yan. Yung mga disqualification cases. And I remember, nung unang tumakbo yan, yung grupong yan, hindi ba nagkaroon din ng disqualification case? Kasi yung nominee, sinasabing to represent the youth, yung pala, matanda na siya. At lahat ng mga nominees, hindi naman youth. Ang mga edad nila 34, paakyat. O kaya hindi rin sila nakaupo. Kaya talagang questionable. Maraming nabola yan. Maniwala kayo. Pati yung mga matatalino tao nabola yan. Kung ako nga nabola, akala ko totoo na marami yan. Pero wala, hindi yung totoo. Ginamit lang talaga ang Duterte. Kaya nanalo yan because the name itself, biro mo Duterte Youth. Siyempre, bubutuhan mo yan. Kaya nakakuha ng 1 million mahigit yan. Pero panahon na upang i-expose yan. Ayan balat kayo. Alright, samantala Attorney Sal matapos iproklama ang mga nanalong party list na nawagan ng COMELEC na baguhin ang party list law para masigurong tunay na kinakatawan ng mga ito ang mga marginalized. Ayon kay Chairman George Garcia, kailangan ng bagong batas para sa tamang distribusyon ng upuan at para hindi magamit ang mga nagpapakilalang party list ang pangalan tulad ng TV shows o government programs. Samantala, iniulat ng kontradaya na karamihan sa mga nanalong grupo ay konektado sa mga political dynasty at hindi tunay na kinakatawan ng mga mahihirap. Sa tingin mo, Attorney Sal, paano masisiguro na ang mga party list ay tunay na kumakatawan sa mga marginalized sector? Bago ko sagutin niya, Sarah, may nakaligtan ako na kailangan may bahagi natin dito sa ating mga viewers. Sapagkat kahapon, may mga natanggap po akong text, mga tawag. At sinasabi nila, kung maaari daw ay i-discuss, talakayin, kung bakit daw si Erwin Tulfo ay pinayagan ng COMELEC na tumakbo at iproklama. Gayong may disqualification case dahil hindi naman siya isang katutubong Pilipino. Dahil kung matatandaan nyo, hindi siya naging miyembro ng kabinete, hindi siya nakapasa sa commission on appointments, sapagkat questionable nga dahil ang kanyang pasaporte ay Amerikano. Basta may problema siya doon. Yung mga tumawag at nag-text sa atin, bakit daw? So ang ginawa natin, pinext ko si Chair George Garcia ng COMELEC. Sabi ko, ito mga tinatanong. Ako gusto kong talakayin yan, pero gusto kong makuha ang panig ng COMELEC. Sabi ko, bakit ba na pumayag kayo na ituloy ang kandidatura niya despite the pending case of disqualification? Kaya sagot mo sa akin, yun daw pong kaso, yung disqualification case na final against Erwin ay dinismiss. Dinismiss on technical grounds. Kasi marami daw violation. Kasi alam po ninyo, pag nag-file ka kasi, kailangan susunod ka sa rules. Mayroong prosedimento. Kailangan verified. Basta marami yung requirements na hindi yung sinunod. Marami raw grounds sa isang petition. Kumbaga, hindi yung sinunod ng abogado. Mahina yung abogadong nag-file para dun sa
question. Kaya daw, dinismiss nila. Yun daw, motion to stop the proclamation, yun daw kasama doon sa kanilang motion for reconsideration. Kaya nakabinbin pa rin hanggang ngayon. Katunayan, pinadala ko sa akin ni Chairman George Garcia yung motion for reconsideration, yung kopya, yung soft copy para makita ko kung bakit na-dismiss yung kanilang kaso. Pero alam po ninyo, yung issue ng citizenship ay napakahalagang bagay yon. Kailangan ay ma-resolve yan. Kailangan kung merong magki-question man sa inyo dahil na-proclaim na yan, magpunta kayo sa Senate Electoral Tribunal. Sapagkat napakaselan ng isang senador o isang opisyal ng gobyerno na ang kailangan ay isang natural-born citizen ay hindi. Kaya kailangan doon sa Senate Electoral Tribunal hanggang makarating yan sa Korte Suprema para malaman natin kung talaga bang yan ba ay natural-born citizen o hindi. Dahil naging Amerikano at hindi naman yata tinagal. So, that's a legal issue na kailangan talagang gawin nating i-resolve. Otherwise, may problema na naman tayo. Meron tayong batas pero hindi sinusunod. Ngayon, puntahan naman natin yung party list. Alam niyo, ever since, ako po'y kontra sa party list. At matagal ko nang minumungkahi na baguhin na yan sa ligang batas at tanggalin na yan. Kasi, unang-una, sinasabi na yung party list kaya ginawa para di umano makatawanan ng mga nominees na mananalo, yung special group, yung mga handicap na yan, yung fisherman na yan, yung farmers, yung senior citizen, kung ano nung special group. Ang tanong ko po noon pa, sabi ko, bakit? Ba't kailangan natin ng party list? Meron na nga district representatives. Pag ikaw ay kinatama ng isang distrito mo, doon sa loob ng distrito mo, naroon yung mga special groups, naroon yung senior citizen, naroon yung handicap. Bakit kailangan ka pang gumawa ng isa pang party list representative upang ikatawan? Kumbaga, doble na ang gagawing trabaho, doble pa ang pagsahod na gagawin natin. At ang katunayan, di ba meron akong dare ng isang linggo. Sabi ko ako pupusta, tingnan ninyo yung mga party list representatives na yan. Tingnan nyo ang mga panukalang batas na inihain yan. Kung totoo na kinakatawanan nila yung kanilang mga nire-represent, pupusta ako sa inyo. Baka isa, dalawa lang ang meron out of 160? Ilang bang party list representatives? Pupud ng dami. Pangalawa, meron pa akong gustong iparating sa Commission on Election. Under the law, kailangan po 2% ang makuha ng isang party list sa kabuuan ng bumoto sa party list. Sa madaling sabi, hindi ka po pwedeng maging kinatawan ng party list. Yung nominee, hindi ka pa pwedeng maging kongresista kung hindi nakuha ng party list yung 10%. Pero hindi yun nila sinunod yan. Hindi nila sinunod kasi daw, sabi kailangan punuin. Punuin yung 64 seats. 64 nga ba? 64 seats. Pero teka muna. Yun yung mandato na punuin mo ng 64 seats. That assumes na yung requirement ng 2% ay nakuha. Pero ang ginawa nila, kahit na hindi 10% ang nakuha, gumawa sila ng formula na kahit hindi nakakuha ng 10% dahil kulang yung nakakuha, pinupunuan nila. Sa akin, mali po yun, illegal yun. Bakit di mo sinusunod yung batas na 10%? Merong formula daw merong formula itong si Justice Antonio Carpio na sinunod last election. The previous election, mayroon pa silang formula. Mali po yun. Kailangan, pag sinabing 10% of the entire votes cast for the party list, yun lang ang po pwede. Pero sa totoo lang, buwagin na natin yan, useless talaga yung party list na yan.
Dagdag lamang yan sa kaba ng bayan, wala namang ginagawa. O tingnan niyo ang mga panukalang batas nila. Kung meron silang ginawa pala sa special group nila. Yan lang sa indigenous, di ba? Merong mga indigenous people. Ang dami niyan. Merong party list dyan. O, tingnan mo, kung may nagawa. Ubod na, daming reklamo itong mga katutubong Pilipino natin. Useless talaga yan. So, Attorney Sal, 54 po yung dapat ma-proclaim ng mga party list groups. Pero dahil sa suspension po na kinakaharap ng 2 party lists, there are 52. And 6 lang po doon ang na-meet yung parang requirement to have 2% of the votes. So, yan po si Akbayan, Duterte Youth, Tingog, 4Ps, ACT-CIS, Ako Bicol. But the rest, which number in 48, hindi po nakakuha ng 2%. Pupunuin pa rin nila in violation of what the law requires. Attorney Sal, back to the yung plano nilang baguhin yung party list law. Bilang isang abogado, Attorney Sal, how would this affect the Constitution considering na nais baguhin ng COMELEC ang sistema ng party list sa bansa? Kailangan baguhin yan. Illegal yan kasi maliwanag naman ang Constitution eh. Dapat 2%. Hindi nila sinusunod. So, unconstitutional, in simpler words, Attorney Sal. Baguhin ang saligang batas, tanggalin niya yung party list. In fact, gusto ko tanggalin ng buong Kongreso eh. Revolutionary government na lang tayo eh. Ng mga pagpapanalo, ng mga tiwaling opisyal. Kasi mga negosyante. So, pinopondohan nila ng pinopondahan. Kahit ng mga tiwali, kahit alam na nila ang record. Kasi takot din sila. Pag naupo sa kapangyarihan, maapektuhan ang negosyo nila. Kaya after the election, nang wala ng taong makakakita. Pero yung ganong pandaraya, ano lang yun eh, mga special operation. Magagawa mo lang yun sa mga local. Mahirap gawin yun sa national eh. Kasi masyadong malaki yung Pilipinas. Pero kung mga syudad, munisipyo, congressional, pwedeng gawin yun. Maglalagay ka ng sobrang boto. Kaya hindi ba sabi ko sa COMELEC, gusto niyong malaman kung talagang may daya, hindi sa makina, kundi sa number of votes. Simple lang yan. All you have to do is bilangin niyo yung pina-imprenta niyong balota. Bilangin niyo yung pina-distribute yung balota sa lahat ng presinto. And then tingnan niyo yung tally ng bumoto at tally ng registered voters. Pag sumobra ang boto dyan sa registered voters, ibig sabihin, may mga pumasok dyan na pre-shaded na ballots kaya dumami ang boto ng isang kandidato over the other candidate. Kasi yung manual, maganda ang manual. Ang problema, kailangan mag-file ka ng petisyon for a manual counting. Kailangan kandidato ka. Kandidato. Gaya ng ginawa ni Coco Pimentel. Tandaan mo yon, Sarah? Nag-file siya at pinabibilang niya yung mga lugar na sa tingin niya dinaya siya. At di ba, dahil nag-file siya at nagbayad siya, malaking pera kasi, magbabayad ka. So ginawa, nung nakikita na naman nanalo siya, ang ginawa ni Mig Zubiri, umatras na lang. Nag-resign. Kaya siya ang nakaupo. Yan ang mangyayari dyan. Yan ang problema sa manual counting. Kaya halos natapos yung protesta. Ilang buwan na lang para maupo si Coco Pimentel bilang senador. Baka tapos na ang pag-upo mo, hindi pa tapos yung pagbibilang. Yan naman ang problema doon. Pero Attorney Sal, going back dun po sa concern nyo sa pre-shaded ballots, because I think in the past few days sa isang press conference, sinagot din po yan ni COMELEC Chief Attorney George Garcia na basa po yung concern nyo na tungkol dun sa pre-shaded ballots. And his response was, he doesn't think napapayag yung mga botante na tumanggap ng mga pre-shaded ballots dahil posible daw na magkakaroon daw ng gulo sa mga presinto. Mali naman na. Chair George, ulitin ko sinabi ko nito sa programa ko na dapat pala tinext kita. Mali yung response mo kasi hindi mo ako naintindihan. Yung pre-shade ballots hindi binibigay sa botante. Ano ka ba?
Yung pre-shade ballots, sinusubo yun sa makina bago pa magkaroon ng halalan. Kasi, tanong ko sa'yo, ikaw ba may access sa mga makinang pinadala mo? Hindi mo alam kung merong mga tao na pinagkakatiwalaan mo na nakipagkutsabahan, na bayaran para pumayag na isubo in advance yung mga pre-shaded ballots. At pwede rin na isusubo nila yung mga pre-shaded ballots after the election. Wala nang tao dun sa presinto. Sila na lang nandun. At meron tayong mga nagsumbo na nakita na dala sa Taytay. Nakita po namin nagsusubo sa election na. Tapos na, nasilip namin sa mga presinto. Yun ang daya, hindi yung sasabihin mo, President, ibibigay mo na. Ano ba naman yan? There's no logic in what you're saying, Sir George. Hindi yun, di ba ko naiintindihan? Alright, maraming salamat, Attorney Sal. This one is from Mel on the Go. Attorney Sal, ano po ang comment nyo kay Lito Lapid na siya lang ang umattend na member sa alyansa sa ginanap na Thanksgiving and Victory Bash ng administrasyon? Hindi naman katakataka yun. Kung yung mga dapat pumunta ron, merong mga previous engagement. Pangalawa, kahit may wala. Kung nasa state of depression sila, siyempre, hindi sila nanalo. Kung nanalo man, hindi yung inaasahang bilang ng mga boto, hindi nga pupunta ron. Si Lito Lapid kasi, walang agenda sa sarili niya yun. Hindi siya bigyan nyo ng malaking boto, hindi. Basta nakapasok siya, okay na sa kanya yun. Kaya ang dumating lang, Presidente Marcos Jr. sa kasya. Alright, maraming salamat, Attorney Sal.